Okay, today we're going to review the Tarot of Emblemata. So, Chromata. This is printed in printed in China but designed in USA. Nakalagay naman dito. So, the first edition designed in the USA, 2023, printed in China. Actually, meron siyang seal dito. Tinanggal ko na siya kasi chinek ko na yung card. Bago kasi ako mag-review, madalas chinecheck ko muna yung card para alam ko yung sasabihin ko. Ayan siya. So, simple lang yung box niya. Ganito lang. First edition ito. Ayan. Check na natin. Ito yung kanyang guidebook. Yung guidebook niya, honestly, manipis siya. No. Ayan lang siya. Oh. Check natin. Kasing laki lang din ng tarot. Introduction. Okay. Major Arcana. Okay. Meron siyang reverse, tsaka upright meaning. That's good. Tapos meron siyang parang keywords dito. Pag Ace, beginning, promise, potential. Pag 2, binary, balancing. Pag 4, fixed, rooted shape. Ayan. So, direct to the point. Wala nang images. Set aside na natin siya dito. Tingnan natin yung card. So, actually, guys, this card consists of 78, but it has an additional oracles. So, ihiwalay natin yung oracles mamaya. Para makita natin kung ano-ano yung oracles. Okay? So, sa card, magandang klaseng card siya. Ayan. Wait lang. Makapal siya na card. Hindi siya basta-basta magbe-bend. Hindi siya yung sobrang nipis na naiiwan sa kamay mo pag shuffle mo. And then, pwede ba tayo magbasa ng reverse? Yes. Pwedeng-pwede. Hindi siya halata pag naka-reverse. Ganito siya. Yung klase ng card niya, it's kind of glossy. May pagka-glossy, may pagka-matte, parang combination, parang gano'n. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Pero hindi siya satin. Ayan. So, ganitong klaseng card, masarap din siya i-shuffle, no? Madulas. Hindi naman sobrang dulas, pero, ayun, maganda siya i-shuffle. So, ngayon, ilalagay ko siya dito sa kabila. Sa kabilang box. Mangiram muna tayo ng box. Sa ibang tarot. Yan, dito. Kasi, dudula siya dahil nasa bed ako. Sa bed ako nagre-review. Ayan. Okay. Oh, sorry. Baliktad. Kagandahan dito, meron na siyang mga meaning. I'm not sure what's the language nitong isa. Ay parang French. Oo. Adventes fortune fat. Ayan. Fortune favors the bold. So, ayun. May mga meaning siya. Master these skills. Ganyan. Being lone woman, I follow the creator alone. The high priestess. Okay? So, yun. Mag-ano na tayo. Flip through. So, lalagay ko siya dito sa right side ko. If medyo mabilis, you can pause.
Okay, so ayun na nga, tignan natin yung mga extra cards muna. Kung ilang piraso. Ayan. So, these are the oracles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 piraso yung kanyang oracles. Ito yun. Yung extra cards niya. Actually, nung binuksan ko to, nasa likod to. Nasa likod, nasa back siya. Ganyan. Okay? So, try natin siyang i-shuffle. Diba? Sabi ko sa inyo, ganitong klaseng card yung masarap i-shuffle. Ayan. Kapag pa ganito naman, let's see. Kapag pa ganito, ganyan siya. Okay. Alright. Medyo expensive to. For me, for me 9 out of 10 to. Kasi yung price niya, medyo expensive talaga siya. Tapos, simple lang naman yung box. No? Iba kasi bumabawi sa box eh. Pag mahal. Pero this one, very simple. Pero I like the illustration. And guys, pwede ito sa mga beginners. Kasi may meaning siya sa taas. Mabilis din kayo makakapag-resonate. Lalo na pag bago pa lang kayo sa pagte-tarot reading. So, yeah, 9 out of 10. If you have any tarot in mind that you want me to review first, just let me know. Baka available na siya. If not, I'll try my best to find it for you. So, ayun, don't forget to visit www.tarotstarofAquarius.com. So, binibenta ko doon. Nagbebenta ako ng mga tarot, authentic, premium copy, and mga oracles. So, nakalagay naman sa description kung saan yung authentic at yung premium copy lang. At may mga used and new but unsealed. Yung mga new unsealed, it means mga ginamit ko siya sa pagre-review. Pero hindi ko siya ginamit sa pagre-reading. Yung mga used naman, nagamit ko na siya for reading. So, yun lang. Thank you. See you in my next video. Bye!